Nasimula na yung buwan-buwan, laki ng kaltas ko. SSS contribution, kulang-kulang 500, buwisit nga. Late na ng sahod, tataas pa kaltas ng PhilHealth. Mantalang kay Duterte, may batas din po. Di ba? May batas din na lahat ng tao kakaltasan ng tax, withholding. Oh, ginawa ni Duterte. Yung mga mahihirap, mga minimum, mga mabababa sweldo, wala ng tax. Pwede ba yun? Pwede. Ang iniisip ni Duterte, mabawasan ng kaltas yung mga mahihirap. Etong mga to, makaltasan kayo lahat, pero isisisi namin kay Duterte. Kung gusto nyong taasan niyang SSS, pangatwiranan nyo. Mga twiran kayo. Sabihin nyo, kailangan natin magtaas ng premium. Bakit kailangan magtaas? Hindi yung, kasi ito batas na pinirmahan ni Duterte. Panay kayo, Duterte. Matabato na nawala, di ba? Si Garma, na itakas din. Mga hawak nila yan, nawawala. Pag mga testigo nila, nawawala. Magaling magpaikot ng ulo si BBM, kinuha ang pera sa PhilHealth, pagkatapos binago niya ang benepisyo ng PhilHealth. Tinaas at dinagdagan health benefits. Dinagdagan saan? Sa dyaryo lang yan, Minandro. Ikaw naman, nagpapabudol pa tayo yan. Sa dyaryo lang yan tinaasan. Saan ngayon napupuntang syntax? Ayun ang hindi ko alam. Kaya nga, tanim din yan. Pag si VP Sara, natanggal nila, yan din ang ikakaso nila kay BBM. Tandaan nyo. Akala nyo kayo mga BBM supporter? Ayan no. Syntax saan nyo dadalhin yan? Tama yung tanong. Yan yung ikakaso nila kay BBM. Pag nawala si VP Sara. Kasi, pangit pong kasuhan si BBM. Pag natanggal si BBM dahil inimpeach nila, sino upo? Eh di si VP Sara ang upo. Kaya gagawin nila, tatanggalin mo nila si VP Sara. Pag naging VP yung gusto nilang ipwesto, impeach yan. Dapat may uwi si Matabato. Sir Bads, pansin ko nga sa napapanood ko sa mga vlogger ni BBM, walang silita sila kundi si na mag-ama na Duterte. Pero yung iangat nilang governance ni BBM, di nila gano'n nabibigyan ng din. Kaya kita niyo yung mga pumapasok dito, ganun din yung ideya. Banatan lang din si Duterte. Tayo niyo sabi kanina, sinabi mo ba yan nung panahon ni Duterte? Binanata mo ba si Duterte? Hindi. Dahil pinagtatanggol ko si Duterte noon eh. Gusto nila, banatan ko rin si Duterte. Hindi po ako nagkukunwari na kunwari walang kinikilingan. Tignan nyo. May kinikilingan at may pinapanigan. Sa balita lang nga, kaya sabi ko, pinaikot ang mga tao. Ayan. Yung kadiwa, baka para sa Afgan lang napaparating. Hindi po paparating, narito na po yung mga Afgan. Ayan nga, isang problema natin yan, di ba? 300 yung mga yan. Tignan nyo yung logic kung masasabi nyo logic to. Kaya hindi pa naka-entra yan sa US dahil wala pa silang visa. Tanong, may visa ba yan para makapasok sa Pilipinas? Kailangan ba natin mag-visa? Oo. Ang turing sa atin, hindi bansa eh. Bakit natin sila tinanggap ng walang visa sa Pilipinas? Eh sabi ng US eh, kailangan daw ng US bago ipasok sa kanila. Kinakailangan ayos yung papel eh. Ayos ba yung papel nila para sa Pilipinas mag-stay dito? Hindi na pinag-uusapan yan. Yun yung problema eh. Miski tayo sa Pilipinas, yung gobyerno natin sa Pilipinas, second-class citizen pa rin ang tingin sa atin. Ito pa malupit. Yang bang mga Afghan na yan gusto nilang manirahan sa Pilipinas?
Ayaw nga nila dito. Gusto nila sa US eh. Ayaw nyo pala dito. Bakit? Alam niyo yun? Baka sitahin pa tayo nyo mga pag sinabi, bakit ba kayo narito? Bakit narito? Kala nyo naman gusto namin dito. Papunta kami na US. Dito lang kami dinala. Pag pinatawag ng camera, pumunta para hindi makontempt. Ha? Dede? Dedede ka ba? Alam niyo po, wala akong kakayahang magtago. Pag kami pinapunta sa Congress, pupunta po kami. Bakit naman hindi? Promotion din niya. Yan ang hindi nila nakikita eh. Ngayon, ang mga sikat lang sa mga tao, si Maharlika, si Banat Bay, sila Manong Jason sa. Paano pag naimbitahan kami diyan? Sisikat kami. Hindi mo ba naiintindihan yun, Andy? Sisikat kami. Libreng pagsikat yan. Pagkakataon ko ng sumikat. Tanong ko po, kung may problema sa supply, bakit di naman tumataas ang presyo ng tomato sauce? Boss, di kaya ang tunay na problema ay laganap ang mga hoarders at illegal na importers dahil meron tayong weak president? Correct. Correct. Pagtaas ng SSS, ayaw ipatigil para pag lumaki na pondo ng SS, kukunin ni Recto. Correct. Like Dan, good PM Sir Buds, and shout out. Ang tanong, kung hindi nakalusot si Erwin sa ASEC ng DSWD nung PRRD admin dahil sa US citizen siya, bakit nakalusot siya sa party list na representative na bayaran ba ang COMELEC? Kahit po hindi na bayaran, dahil bata siya very obvious ba? Bata po siya ni Martin. Kinakailangan po ba magsalita? Boss, sa tingin mo, kumita si BBM dyan sa Afghan? Wala po akong pakailan. Hindi ko po alam. Wala po akong alam kung kumita o hindi. Ibigay na si Kibuloy sa US, doon ikulong. Iniibaw mo na naman, no? Andy Nagamos. Ha? Alam mo ba na may batas ang Pilipinas? Alam mo ba na si Kibuloy ay nakakulong? Oh. Grabe ka naman. Sumunod ka naman sa batas ng Pilipinas. Bakit mo ibibigay sa US? US, yan yung utak nyo eh. No? US. ICC. Laging labas. Nakakulong na si Pastor Kibuloy. Hindi pa rin kayo masaya? Ano pang kasayahan ninyo? Punta sa US, madala sa US. Oh, wala ka bang balita sa mga kaso sa US? Meron pa bang ingay sa US? Unti-unti na nadidismiss yung mga kaso dun. Hindi ko maintindihan kung bakit pangarap mo ba yan maging US citizen? Kasi kami mga Pilipino, alam namin dito eh. Kung may lilitisin na Pilipino sa Pilipinas, US ka na US. Ano ba tayo na US? Kung isa kang US soldier, Erich, so petitioner ka pala ni Uncle Sam, magagalit sa'yo si Papa Donald Trump. Dapat talaga iurong mo na ang kandidasi mo as senator. Pero kung hindi po naman niya iurong, may power naman po tayo para hindi siya iupo. Kasi kung ngayon pa lang, kumakandidato pa lang, di ba? Ngayon pa lang, kumakandidato, iniinsulto na yung kakayahan nating mag-isip. Paano pa pag senador yan? Parang wala, kayang-kaya naman paikutin yung utak ng mga Pilipino. Ganun ang treat sa atin eh. Nagkwento lang ng DND. TNT pala, DND. TNT. Noong panahon ni Marcos Sr., mga Vietnamese naman ang refugees ng Pinas. May beshi niya taduran ang kasama ng tulpo. Boss, may ayuda naman dito sa amin, PTP. Boss Bad, saan po kayo hihingi ng batas? Sa kanila. Sila tagagawa ng batas. Yan ay kung papayagan ka magsalita, Sir Buds.
Yun lang. Hindi nga tayo sigurado na maimbita. NAIA takes off as Marcos legacy in modernization. Grabe ah. Marcos legacy in modernization daw po yung NAIA. Legacy pala tawag doon sa privatization. Tindi nyo. Mga kasama nila Tulfo, di ko na nakita, andyan pa ba sila? Wilfred Reservas, mga employee, kaltas kagad, PhilHealth, zero budget, walang subsidy ang gobyerno ni BBM. Dapat pa ba magbayad ng PhilHealth? Eh kung kinakaltasan po kayo, wala po kayong magagawa. Sir Badong, pag nakapag-privilege speech kayo sa Congress, I contempt myself. Palayo na naman ang national government na magtanim tayo ng kamatis kahit sa paso. Pag mataas ang kuryente, layo sa'yo, magtipid. Yan ang haling ng BBM ko. Pag na-contempt ng HOR, mga vlogger, lalong sisikat. Correct! Di ba? Kaya sumikat yan si Ka Eric sa kakukontempt eh. Anong na-contempt eh. Huwag kang, hindi, malamang po hindi po tayo mapatawag dyan dahil hindi po tayo sikat.